Ayun. Before I start, bilang panimula po na habang nagpapainit pa yung ating usapan, ay meron akong picture na nandito dahil ito ay related sa ating pag-uusapan ngayon. And very clear siguro kanina sa inyong narinig, no, habang binabasa ang salita ng Diyos, ay yung picture ng puno, no, na kung titingnan itong nasa, ano ba yan, kanan ko pero kaliwa ninyo. So kaliwa, no? Kung i-describe natin yung punong ito, paano nyo ba siya? Tingnan natin at pag-isipan, no? Na meron dalawang klaseng, sabihin natin na puno din itong isa, no? Ang isang nandiyan ay nakatayong majestically, sabihin natin na parang marilag, no? Matiwasay dahil nasa tabi ng ilog. And then, ang kanyang mga ugat ay malalim na nakabaon sa matabang lupa, no? Ang kanyang mga dahon, berding-berde. You know na kapag berding-berde, ito po ay malusog na puno. And then, hindi ito nalalanta dahil sa nakukuha niyang sustenance mula sa tubig. Ano? And kung papansin niyo, meron siyang mga colorful na mga bunga dyan na sagana, hitik sa bunga, and kung kailan dapat siya magbunga ay hindi nagmimintis, no? Laging namumunga. No, sa panahon na dapat siya ay magbunga. Yun lamang ay expected sa isang fruit-bearing na tree. No? Inilalarawan nito ang ideal placement ng ganitong klaseng puno. No? Isang healthy, nourished, matatag, at patuloy sa paglago. No? And then tingnan naman natin on the other side, itong nasa kaliwa po ninyo. No? Kung tutusin ay dati itong puno. Ang tawag dyan ay tumbleweed. No? Dati green ang kanyang kulay, ano? Pero dumating yung pagkakataon na nagkaganyan siya, na siya ay uprooted, tuyo, pati mga sanga, wala nang dahon, no? Ano pa po yung masasabi niyo diyan, no? Hindi na nakakapit sa lupa. And kung papansin niyo, ito ay kasalungat ng sa una na nandoon, no? Ito ay picture ng desolation, ng decay or ng pagkabulok, no? At ang tumbleweed na ito ay tinatangay din ng hangin. No? Nakakatuwa na may pinakita sa akin yung aking bayaw mula sa US. No? Itong mga tumbleweed, kung paano talaga sila pag malakas ang hangin, talagang para silang mga nagro-roll na mga nakakatakot, no? Malakas ang hangin. So ganun po ang kanilang nagagawa. At no, wala nang kabuluhan na ganun na lamang kanilang magagawa sa mga tumbleweeds na yan. No? Ang dalawang magkasalungat o contrasting images nating nakita, hindi lamang simpleng obserbasyon. No? They are powerful metaphors o paglalarawan galing mismo sa opening lines ng ating pag-uusapang book ngayon mula sa salita ng Diyos, ang Book of Psalms. No? Specifically sa Psalm chapter, yung first book, no? Psalm chapter 1. So, ang Psalm chapter 1 ay foundational psalm na sinasabi. Ibig sabihin, nagsiserve ito as pintuan or gateway na sa buong Psalter. Psalter ang tawag natin sa buong kabuuan ng Psalms, no? All the 150 chapters na yan. And then, pinipresent nito na yung Psalm 1, pinipresent nito yung unavoidable choice, which is yung, sabihin natin na nire-represent yung dalawang puno kanina, no? Or dalawang klaseng path, no? Represented by the two trees. Ang pwede natin pag-isipan, alin sa dalawang ito ang magbibigay kahulugan sa ating buhay. No? Ang Psalm 1 ay hindi lamang isang tula ng pagmumuni-muni. No? Meron itong malalim na theological truth or statement about the nature of true blessedness. No? Ang true blessedness, that is the true joy, yung tunay na kagalakan at ang hindi maiwasang kahinatnan natin sa inaharap o yung dahil kung kanino tayo yung ating allegiance, no, sa ating katapatan. So it's either tapat ka bilang isang punong namumunga o kaya naman ay tapat ka dun sa buhay na walang kabuluhan. Yun yung consistent sa iyong buhay, no? Ang pagiging walang kabuluhan. So inilalahad nito ang dalawang paraan ng pamumuhay. The way of the righteous and the way of the wicked. Yan po yung basic structure na makikita natin sa pag-aaralan natin na Salmo, no, yung Psalm 1. At ini-invite tayo to consider where we stand. No? Sa picture na ito, saan ba ako dito sa dalawang picture na ito? No? Kung inilalarawan nito ang dalawang klaseng pamamaraan sa buhay, saan ako nakatayo sa dalawang picture na ito? No? Kinokontrast niya between the blessedness of the righteous
and the perishing of the wicked, no? And rooted in their relationship to God's law. So ibig sabihin nandoon yung relationship nila sa kautusan ng Panginoon. Inihikari tayo nito, na tayong mga mambabasa, to choose the way of righteousness. No? Hindi mo na kailangan pag-isipan. No? I am here to convince you that we should choose the way of righteousness. Walang gitnang daan. One either walks in the way of the Lord or perishes in the way of the wicked. Ang central theme ng Psalm 1 ay nagbibigay ng guide upang maintindihan natin yung buong aklat ng mga awit. Kaya naman ito ay tinatawag na gateway. No? Ano yung theme na yon? Yung parang contrasting truths na laging pinipresent kung babasahin yung buong awit. No? Kaya naman sa gabing ito yung ating title, no? The Way of Blessedness. At dinadala ko sa inyo ang isang main truth, no? That is, ito ang sinasabi, delight in God's Word shapes the blessed. Ang kagalakan sa salita ng Diyos ang umuhubog sa pinagpala. No? At hinati natin to sa tatlo, no? Verse 1 to 3, dinidescribe dyan yung path of the righteous, and then yung verse 4 and 5, the path of the wicked, and then on the last, the two destinations of verse 6. No? And tingnan natin ngayon deeply, no? And we dig in sa Psalm 1 mismo na binasa na kanina, no? Sa pambukas na bungad, no? Sa pambungad na salita ng Psalm 1 ay merong declaration diyan ng blessedness, no? Immediately na para bang dinodraw yung ating attention yung character and conduct ng isang righteous man, no? The word blessed, na mapapansin natin yon, ito ay nagsisignify ng deep, internal happiness and yung paglago that comes from God. Hindi lamang ito good fortune o pagtamasa ng mga magagandang bagay. No, usually when we say blessed, parang natatamasa mo ang mga physical na bagay. It is a state of spiritual well-being. So the kind of relationship, healthy relationship that you have with God. So yung tinutukoy niya na blessed, no? Yung Psalm 1 to 3, nire-reveal niya yung tatlong essential elements ng blessedness, no? And nandiyan yung the separation, and then the saturation, and then yung the sustenance, no? Mamaya ipag-uusapan natin yan na isa-isa, pero ang nais nating makita dito sa verse 1 to 3, yung conduct, no, of the blessed, kung paano ito namumuhay, yung pamumuhay ng isang matuwid. So meaning, the way of blessedness is a way of separation. Separation from what? It's a separation from sin. No? It means, no, the righteous should avoid the progressive trap of sin. Ibig sabihin nun, na mamuhay ang isang matuwid na umiiwas sa daan ng pagkakasala. No? Nagsimula ang psalmist sa paglalarawan sa matuwid na tao, hindi sa kung ano ang ginagawa niya, kung mapansin ninyo, kundi sa kung ano ang hindi niya ginagawa. Pansinin niyo yung word na not, no? Tingnan natin doon na blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of the scoffers. So yung word na not is a negative description. Ina-highlight nito ang isang crucial aspect ng righteousness. Ano, mapapansin natin ito na ang pagiging matuwid ay isang sadya, aktibong pag-iwas sa impluensya sa mga hindi makadiyos. No? Yung verse, pinipresent niya yung powerful na progression, kung mapapansin nyo. Walks, stands, and sits, no? Meron tayong figure dyan, yung tinatawag na spiral progression. So, ibig sabihin, no? Kung mapapansin ninyo, na yung hindi ka kagad magkakasala nang mahulog ka agad sa kasalanan. No? Nandiyan yung progression na ikaw muna ay maaakit, ikaw ay nandoon na, and then di mo mapapansin na nandoon ka na sa kailaliman, babad ka na sa kasalanan. Paano yun dinidescribe ng psalmist dito sa ating verse? Sabi niya, ang blessed man does not walk in the counsel of the wicked. No? Hindi nakikinig. Ito ang ibig niyang sabihin. Ito ay tumutukoy sa paunang exposure sa ungodly advice o pananaw na hindi makadiyos.
Hindi ba ganoon lagi, no? Very enticing ang simula ng kasalanan. No? We should be aware na sa pakikinig pa lamang ay nandun na ang paghila ng kasalanan. Kaya be cautious. Ano ba yung ating mga pinapakinggan? No? The righteous person does not adopt the philosophies or plans of those who disregard God. Yung mga walang pagpapahalaga sa Diyos, hindi ito pinapakinggan ng isang blessed man or ng righteous man. No? Ikalawa, sabi niya, it does not stand in the way of sinners. Ito naman ay nagpapahiwatig ng mas matagal at sadyang pakikisama. Kung dati ay nakikinig-kinig lang yan, napapadaan lang, ngayon, huminto na siya. No? Upang i-consider kung ano nga ba itong sinasabi, no? Mag-stay na siya doon. Maglalaan siya ng oras, no? Upang namnamin kung totoo nga ba yung sinasabi na iyon. Kung mai-adapt niya ba sa buhay niya. Pero sinasabi sa psalm na ito, ang matuwid na pamumuhay ay hindi, does not stand in the way of the sinners. Hindi ito, naglilinger doon. Hindi siya nagtatagal upang i-consider man lang na mapakinggan kung totoo or hindi. No? Yung mga ideas na iyon. Hindi siya nagpa-participate na kalaunan ay maging habit na niya yung ganoong gawi. No? Magiging gawi na niya yung mga gawain ng, sinasabi dyan, ng masasama. At maging practice na niya habitually na tahasan ng sinasalungat ang kagustuhan ng Diyos. So imagine, from listening, and then nandoon na siya, magsimula na siyang makisama at subukan yung habit ng kasamaan. No? And then, makita natin dyan yung as sin progresses, na mahulog ka na sa trap, sinasabi dyan ng psalmist, dun sa verse 1c, sinasabi doon, nor sits in the seat of scoffers, Ito na, nandito na. The scoffers are those na openly nangungutya. Talaga namang they blaspheme. In their words, they talk about the things na opposite ng sinasabi ng Diyos. Opposite sa katotohanan. And then they openly rebel. Nagre-rebelde against sa kagustuhan ng Diyos. Now, sinasabi ng salmista na ang taong matuwid ay hindi siya nakikiayon sa gawaing ito. Hindi niya hahayaang mahulog siya sa mga gawain na maging ma-identify na siya dun sa mga gawain na yon ng masasama. Remember, hindi agad-agad yon. Be aware na mayroong progression yan, Hindi ba ang ating kaaway ay talagang nagpo-provide siya ng pansala, Parang naghihintay siya ng pagkakataon, It's like a roaring lion na naghihintay ng pagkakataon upang kapag nahulog ka na doon ay talagang malapa ka na at wala ka nang magagawa kundi wala ka nang escape, Nare-recognize ng psalmist na ganoon ang klaseng pamumuhay na iniiwasan ng taong nabubuhay sa katuwiran, So, kung yung progression ng walking, standing, sitting, illustrate ito yung increasing entanglement with sin, yung parang masalupot na kayo na. Anong tawag dyan? Matrap talaga ang isang tao doon. The blessed man actively resists this downward spiral, understanding that even yung subtle influences can lead to serious spiritual compromise. Hindi nyo pwedeng sabihin ng isang matuwid na parang, hindi, alam ko naman yan, aware naman ako dyan, kaya ko yan. Hindi mo mapapansin that you are going to that spiral downward. So kaya nga kahit subtle lang yan, ibig sabihin yung parang ang pinakamainhin na salita, kung ito ay naglilid sa kasamaan, huwag mo nang pakinggan. Yun ang gawain ng namumuhay sa katuwiran na binabanggit ng salmista dito. Ang pag-iwas na ito hindi ginagawa upang makatanggap ng blessing. Yun naman ang nito. Kundi isang bunga ng isang pusong ginawang bago ng biyaya ng Diyos na nalulugod sa kanyang kabanalan. So meaning, hindi rin sa iyong own decision man lang na parang, ay, iwasan ko ito kasi kung hindi ko iniiwasan ito, wala akong blessing. Hindi ganoon ang pagdadahilan. Kundi ang iyong motivation is that
the Word of God or kung ano yung kagustuhan ng Diyos ay ang mabuhay ka sa kabanalan. At yun ang iyong pipiliin, ang mabuhay sa kabanalan. No? At ang yung kaalaman na ang pakinggan ang hindi makadiyos or hindi nagpapahalaga sa Diyos ay mabubuhay sa pagkakasala at again sa kagustuhan ng Diyos. No? In contrast to what the righteous man avoids, kanina yung pag-iwas na ginagawa, no? Pinapakita nito na separate yung klaseng pamumuhay, kaya nga the separation. Separate yung klase ng pamumuhay ng isang matuwid, no, na tao. Sa susunod, sinasabi doon sa verse 2 naman, na the psalmist now describes what he embraces. Kung ano naman ang niyayakap, no? Kung ano ang ginagawa this time ng isang taong matuwid, no? At tinatawag natin ito, na i-describe natin ito, the saturation. Saturation, ibig sabihin ito, kung ano ang pumupuno sa kanya. No? Kung ano ang nagbibigay ng kalakasan sa kanya, kung ano ang nag-i-inspire sa kanya. Saturated siya with God's Word. So, ibig sabihin, no, gawain ng isang matuwid na tao ang hanapin ang deep joy and constant nourishment sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi dito sa verse 2, sabi niya, basahin natin, but his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Let's take it one by one, no? Nandiyan yung blessed man daw, yung pinakapuso niya is characterized by the delight in the law of the Lord. No? Ano ba ang ibig sabihin ng delight? No? No? Kanina sa song, delight equals yung joy, kagalakan. Yung kagalakan, ito ay yung great pleasure, no? Kasiyahan mo, na kung nagdi-delight kayo sa isang bagay, kasiyahan mo na gawin iyon, no? Na dahil nagkakaroon ka ng satisfaction, you are satisfied sa gawain iyon. Kaya naman, you delight in it. No? Ibig sabihin nito ay pinipili mo iyon na gawin. No? Dahil pinipili mo iyon na willingly, with delight and with joy. Buong puso mong tinatanggap na at gawin iyon. No? No? Hindi ito isang mabigat na obligasyon, kundi isang joyful affection na ipinahayag sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin nga, no, you delight into God's Word dahil sa, requirement kailangan kong basahin You delight because you know you will find satisfaction. You will find joy sa salita ng Panginoon. No? Ang ibig niyang sabihin, you have to do that thing to delight in God's Word, not because you have to, but because you love it. You love it. Kilalang ko lang niya, alam na alam niyo yan kapag yung mga, kumbaga, hindi ka lang napipilitan, kundi ito'y gustong-gusto mo. Hindi lang gustong-gusto, gustong-gusto mo. Dahil nandun ang iyong kagalakan while doing it. No? That is ang sinasabi ng psalmist is to delight where? In the law of the Lord. Ito daw yung ginagawa ng taong namumuhay sa katuwiran. Again, sinasabi niya ito, his delight is in the law. No, ibig sabihin nga yun ay, intentional. You delight, you search for it. No? You search for it. No? Bukod pa dito, ano yung sinasabi niya? Ang kagalakang ito ay inaipapakita sa pagbubulay-bulay araw at gabi. Saan yun nakita? And on his law, he meditates day and night. Again, this is not a passive or occasional engagement. Hindi ito parang semi-regular or basta kung may panahon. No? Ang meron nandun yung word na day and night, no? To meditate yung God's law. No? It is active, continuous, regular. At hindi lamang regular, kundi sa bawat saglit. Day and night means bawat saglit. No? And meron kang panahon na pag-isipan, no? I-treasure, i-internalize mo ang salita ng Diyos. Kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, we think about it as often as possible. Sa madalas na panahon, no? Madalas nating isipin ang salita ng Diyos. No? So, nangangahulugan din ito ng tatlong bagay, no? Yung meditation. It means a deep study. No? Ito ay careful and thoughtful consideration kung ano nga ba ang kahulugan ng salita ng Diyos. Ito ay isang maingat na pagsasalang-alang, no? Ano nga ba ang kahulugan nito sa aking buhay? No? Ginagawa po ba natin ito?
So meaning, meditating o yung pagbubulay-bulay, hindi lamang ito pagbabasa. No? Ito rin ay heartfelt reflection. Anong ibig na sabihin? Allowing mo yung mga na-discover mo na katotohanan na tumagos o mag-penetrate sa iyong puso upang hubugin ka. Ano ang magiging parte ng mga katotohanan ito sa iyong buhay? Ano ang may impluensya nito sa iyong mga kilos? So magiging parte sila ng iyong kaloob-looban, ng iyong buhay, ng iyong puso. No? Hindi lamang ng iyong kaisipan. Kasi, thirdly, kinoconsider ng ang pag-meditate, ibig sabihin is you constantly apply. No? Merong constant application ng mga natututunan mo. Sinasabi nga na hindi mo natutunan ng isang bagay kung hindi ito na ipapakita sa iyong pamumuhay. Tama po ba yun? No? Tama, no? Kung sinasabi mong natutukan ng ganito, natutunan ko ng maging patient, pero darating yung mga pagkakataon na no, binusinahan ka, tapos biglang nandun ka na. So, hindi mo pa pala siya natutuhan kung bigla kang sumigaw. No? Unless it is shown in your life with constant application ng katotohanan ng narinig mo, then the meditation is not yet complete. So meaning, kaya nga, it requires day and night at any time. Kasi from this time na feeling mo may natutunan ka na, you will learn another one. Ibang level na naman. Mas maganda nga kung ibang level, no? Patas ng patas yung level ng learning mo kasi that means you are growing. No? That your delight in the Word, by meditating on it, produces ng fruit, ng growth sa iyong buhay. So, this constant immersion, o yung pagbababad sa salita ng Diyos, ito yung parang wellspring, no? Pinagmumulan ng righteous person's blessedness. So, ito yung daan, the way of blessedness, no? Yung constant immersion sa Word of God. Hindi ba ito rin yung tagubilin kay Joshua? Sa Joshua 1:8, no? Na ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya, no? Sinasabi doon, sabi niya, "This book of the law shall not depart you from your mouth, but you shall meditate it day and night, so you may be careful to do all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." You will have joy. You will be successful. No? Piniprepare siya ng Diyos na sa mga gawain na iniatas kay Joshua at that time is magiging sure yung kanyang success and magiging joyful yung kanyang buhay. That is by not forgetting to meditate the Word of God day and night. Always. No? It is through the law of God na kino-communicate niya yung kanyang character, yung kanyang kalooban, yung kanyang covenant promises. No? Yung meditation ay empowered ng Holy Spirit na siyang nagbibigay ng kaliwanagan, no? Sa mga binabasa natin, sa pinag-aaralan natin. And it enables o nagbibigay ng kakayahan sa puso ng taong that truly delights in it. For when we search God, He will show Himself. No? Ibig sabihin, no, patuloy nating makikilala ang Diyos when we search day and night, meditating on His Word, na makilala natin ang Diyos, and then recognizing Christ as the fulfillment of the law, no, kapag naintindihan natin na lahat ng ito ay hindi mga, anong tawag dito, mga batas lang or parang requirements, no, rules, kundi mapapansin natin sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos na eventually, no, ipinapakilala si Kristo bilang fulfillment ng law na ito. So, sa mga susunod na verse, isang paghahalintulad ang ginamit ng psalmist upang i-describe ang kalakasang taglay ng lumalakad sa katwiran. So, mag-move po tayo, no, doon. Next, from, pinakita natin yung separation and then yung saturation, ano ang pumupuno o nag-i-influensya sa isang taong matuwid. Ngayon, ano ang nagbibigay kalakasan o sustansya? The sustenance through God's favor. Ito po yung ating madidiscover sa verse 3, no? He's like a tree planted by streams, no? Yun yung pinaka-word niya dun sa verse 3. The righteous man is like a tree planted by streams of water. Di ba yung picture na kinano kanina, no? Nakita nyo na nakatanim, no? Pero dito is a tree planted, no? Makikita natin ito sa katotohanan ng picture na yan na binanggit ng psalmist, no?
na mayroong intentional placement o sinadyang nandoon ang puno. It is planted. Ito yung pinipicture na, it is planted. No? The tree is not accidentally there. It is planted. May nagtanim at itinanim doon sa specific na place na yon. This speaks to God's sovereign hand in placing His people in a position to receive spiritual nourishment. Alam ng Diyos kung saan ka ilalagay upang makareceive ka ng nourishment, ng strength, ng kinakailangan mong encouragement mula sa Kanya mismo. No? It is a work of divine grace. O ibig sabihin, provision ito ng Diyos. No? So the righteous man is like a tree planted by streams of water. And then sinasabi din doon na the streams of water. No? Ang streams of water represents the life-giving sustenance o yung sustansya, yung constant nourishment na nanggagaling mismo sa salita ng Diyos and sa mismong presensya ng Diyos. Kung paano ang isang puno ay kumukuha ng buhay mula sa tubig, ang matuwid ay kumukuha ng spiritual nourishment or spiritual life mula mismo sa Diyos. No? Constant nourishment. No? Totoo din kapag sinabi natin na dahil nababanggit diyan, sabi niya, that yields its fruit in its season. No? Nagbubunga siya sa kapanahunan. Ito ay nangangahulugang isang buhay na nagbubunga ng mabubuting gawa. Itong fruit na sinasabi dito, all the good works and manifestation ng goodness ng Panginoon ay nailalabas o nasa pabubuhay natin. No? Nagre-result ng good works, maka-Diyos na character. No? Our character ay namumold. May progress, sabi nga ni Pastor. No? May progress, may growth. And then, meron ding spiritual impact sa tamang panahon at pagkakataon. No wonder, when we see a man na malaki ang impact niya sa community, not just in the church, kundi sa gitna ng mga wicked, sa mga taong masama sa mundo, ay kagad mong makikita na siya ay matuwid at naisabubuhay niya ang salita ng Diyos kung meron siyang impact, meron siyang spiritual impact. And one good example when a man is winning souls for Christ. Merong impact. No? Inilalapit ang mga taong wala pa sa kanya patungo kay Kristo. That's a good impact. No? Ito ay natural outflow, ang pagkakaroon ng prutas. No? Dahil ikaw ay well-nourished. So kung ikaw ay well-nourished at ine-expect sa'yo na magbunga, ano ngayon ang katotohanan kung ikaw ay hindi nagbubunga? It's either you are not well-nourished, you are missing that part na reminded na or iba ang nourishment na nakukuha mo. And then, pinapakilala or nilalarawan din doon sa verse 3 na yan. Anong sabi doon? Its leaf does not wither. No? Pinapakita dyan yung enduring vitality or resilience. Ibig sabihin dito is yung kasiglahan ng buhay ay naipapakita at yung resilience o hindi yung katatagan, no? So ibig sabihin nito, no, kung mapapansin niyo ang isang puno na kanina na sanabi na ay masigla yung puno. Ano ang puno na ito ay masigla? Ibig sabihin malusog siya, hindi nagti-turn ng hindi nalalantay yung kanyang dahon, no? Na kahit sa panahon na tagtuyot, no, ay nandoon pa rin ang makikita mong kasaganaan dahil sa kanyang malagong mga leaves. Ang matuwid na tao ay ganun din naman. No? Kahit dumaan yung mga pagsubok sa buhay, yung mga sinasabi natin na spiritual na tagtuyot, no? Ibig sabihin, no, yung parang time na you are down, no? And nanatitiring spiritual na masigla at matatag dahil sa kanilang pinagmulan ng buhay at patuloy at hindi nagkukulang. So, a righteous man is like a tree planted by the streams of water, placed by God there at the intentional position, no, to receive nourishment and to bear fruit, and not just to bear fruit, upang i-display ang kasiglahan ng spiritual life at nang makita din na sa panahon ng mga pagsubok ay mananatiling matatag ang klaseng pamumuhay na mayroon ng ganito. No? And then, pinapakita din dyan, and whatever he does
it prospers. No? Yung true prosperity. No, ano ba itong prosperity? No, baka naman na anong pagkakaunawa natin. This prosperity is not necessarily material wealth. Sorry to tell you, hindi po yon. Kasi pwede niyong i-claim itong verse na ito na parang, ay, gawin ko ito. Sige, magbasa ako para lahat ng pangako ng Diyos. Pag binasa ko ito, mineditate ko ito. Tapos ayan, pagkakaloban ako ng mga hinihingi ko. That kind of prosperity na alam natin ay yun yung tinuturo or counsel ng world na ito. Remember from the first part, do not listen to it. Because the kind of prosperity na sinasabi ng salita ng Diyos ay it's more than just, hindi ko sinasabi na mali yung mag-prosper ka, hindi ka kayang i-prosper ng Panginoon sa material. Pero ito yung true prosperity na binabanggit niyang din-describe ng psalmist dito sa verse 3. No? It is a holistic flourishing or paglago. No? Prosperity means you prosper. It prospers, sabi niya. It's on the present. Ibig sabihin, patuloy iyon. No? Hindi lang siya one time na pagtamasa ng mga gusto mo. No, ang prosperity na sinasabi ito, it involves the spiritual, emotional, and relational. No? Nangangahulugan ito na pinagpapala at ginagamit ng Diyos ang kanilang mga pagsisikap para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi na ito, kahit na hindi ito kinikilala ng mundo. Ibig sabihin, no, yung kind of prosperity nito na parang, hindi naman yan, basta ang prosperity alam namin, yung masagana ang buhay, na hindi ka naghihirap, hindi ka poor. Parang ganyan. No? Bahagi ng prosperity, ng true prosperity na binabanggit dito is yung true peace at yung parang feeling ng kabuuan. Ikaw ay buo sa harapan ng Diyos. No? At naibubunga lamang ito kapag ikaw ay constantly walking with God. No? Nang iyong paraan ng pamumuhay ay nasa katuwiran. No? No? Again, ito yung ginawa ng psalmista. Verse 1 to 3, ito yung way of the righteous. No? Tingnan naman natin ngayon kung ano yung sinunod ng psalmist, no? Na another contrast na bananggit niya, no? This time with the dry, barren existence of those who neglect God's instruction. No? The righteous are stable, productive, and sustained, not by their own strength, but by the unfailing provision of God through His Word. Ang pag-unlad na ito ay isang patunay sa life-giving power ng biyaya ng Diyos sa mananampalataya. No? So matapos may larawan ng daan ng katuwiran, ang psalmist ngayon, inilarawan niya ang daan ng masama. No? Dito na tayo sa verse 4. Magkaibang daan, walang iniiwan na puwang para sa gitnang daan. Remember? No? So punta tayo ngayon, how the psalmist describes or magre-relate ng katotohanan, the path of the wicked dito sa verse 4. No? Malinaw na sinasabi niya dyan, nag-shift siya. The wicked are not so. So ibig sabihin, hindi ganyan. After niya describe ang daan ng matuwid, sabi niya, now the wicked are not so. Hindi ganyan. So paano sila? Na? They are like chaff that the wind drives away. The opening words, the wicked are not so, no? Yung sinasabi nga na contrasting. And at the same time, confronting. No? Ibig sabihin, absolute opposite ito. No? And then, pagkatapos, inihalin tulad sila sa isang chaff. Ano ba yung chaff? Ito yung ipa, no? Na tinatangay ng hangin kung saan-saan. Ito ang ibig niyang sabihin, no? Makikita doon yung chaff that the wind drives away. It means worthlessness. No? Makita din natin dito yung substance. Ibig sabihin yung kahalagahan, no? Ng path of the wicked. Ibig sabihin dito na, 'di ba, ang chaff is magaang, no? Wala nang gamit ito kung tutuusin, no? Compared doon sa valuable grain kung saan, 'di ba, yun yung tinatakpan ng ipa, no? Aalisin ng ipa and then wala na, 'di ba? Ang pinaka-prime mong kukunin ay yung substance, yung nasa loob, which is the grain, yun yung likas na may halaga. Ngunit ang substance ng ipa ay wala ng halaga. No? Walang likas na halaga. And then dinidescribe din ito na hindi tulad ng punong malalim ang ugat, ang ipa ay lubos na walang katatagan. So opposite ng stability,
No? Nasa awa ang bawat bugso ng hangin. Ibig sabihin, no, tinatangay na lang kung saan siya dalhin ng hangin. No? Goes with the flow. No? Wala siyang anchor, wala siyang firm foundation. Yan ang gawi ng isang taong masama. Kaya naman madali siyang maimpluwensyahan kung saan dalhin. No? Yung kanyang walang consistency dun sa ginagawa niya sa buhay. No? Come what may, or saan man ako dalhin ay doon. No? Kaya naman, ang tinatangay ng hangin, ibig sabihin ay dispersal or scattering and destruction. Ito yung nakakalungkot, no? Pero ito yung katotohanan. Tinatangay ito ng hangin, ikinakalat ito sa kawalan. Ito ay tumutukoy sa kawalang saysay at pagkasira ng isang buhay na hiwalay sa Diyos. No? Yung efforts nila, yung kanilang pagpaplano ng mga taong masama, and their very existence will ultimately amount to nothing. As if hindi sila nag-exist. Binibigyan diin ng larawang ito ang emptiness and lack of substance sa buhay ng isang masama in the life of the wicked. Sa kabila ng anumang outward appearance ng success, no, 'di ba? Sabi natin kanina, yung outwardly they seem prosperous, they seem successful, kung anong adornment, no, ng mga sa anumang larangan sila, no? Yung mga papagmamalaki nilang katagumpayan sa buhay, the inner reality ng spiritual barrenness and ultimate insignificance. Walang halaga. Their lives are characterized by a lack of purpose and an inability to withstand the storms of life or the judgment of God. Inability to withstand the storms, di kagaya kanina. Sabi nga, ng opposite yung kanina, yung stability ng isang namumunga, no, na mabungang pamumuhay. Because it is constantly nourished. But this time, dahil tuyo, detached. It was uprooted, driven by the wind. No? Walang direksyon, walang patutunguhan, no? Walang kakapitan, wala halaga. Kaya naman, binanggit din ng psalmist, no, dun sa verse 5, no? Therefore, the wicked will not stand in the judgment. No? Yung sinabi na the wicked will not stand in the judgment, no? Ito yung kahihitnan ng isang parang ipa na sinasabi, no? It is the declaration of divine justice. Yung image ng standing, no, will not stand in the judgment, ibig sabihin, no, implies being acquitted. Pero sa wicked, hindi siya mapapawalang sala, hindi siya ma-vindicate, no? Hindi niya ma-maintain yung kanyang position. Yun yung ibig niyang sabihin. Mga legal terms ito, no? Could not stand in the judgment. Ibig sabihin, wala siyang maipagmamalaki doon. Hindi siya kabilang doon. I mean, hindi siya makakaharap ng matuwid sa hukuman ng Diyos. Ang masama ay parang masisentensyahan. No? Dahil wala siyang abilidad na ma-survive yung inaasahan na paghatol ng Diyos. Malalantad ang kanilang pagkakasala at yung kanilang guilt ay mako-confirm. Kaya naman wala siyang mukhang iharap, hindi siya makakastand. And binigyan pa siya ng alaga doon. Ang sabi pa bukod dito, so will not stand in the congregation of the righteous. Sabi niya. Ito ay tumutukoy sa final irreversible separation. No? There will be no fellowship, no common ground between those who have embraced God's way and those who have rejected it. Hindi lang ito social exclusion na hindi ka kasali ngayon, but ito ay isang spiritual at eternal one. Ibig sabihin, hindi ito temporary na exclusion. Ito ay ultimate separation. No? Ang kapulungan ng mga matuwid na kinabibilangan ng Diyos mismo ay hindi na nila maaabot. Hindi na makaka-fellowship. No?
Ini-emphasize din ito na yung holiness ng God at yung purity ng mga niredeem niya na community. Hindi makakasama ng wicked person ang mga taong niredeem ng Diyos at ang Diyos mismo. At hindi lang pansamantala, kundi for eternity. This judgment is not random, but flows from God's perfect justice. Inaasahan nito na mangyayari talaga, sure na mangyayari in the future. All humanity stands condemned by sin, and only through the atoning work of Christ can one be declared righteous and stand before God. Those who reject this grace remain under the just condemnation described sinabi doon sa verse na iyon. Again, magtatapos na tayo. Nagtatapos ang Psalm 1 sa isang summary na muling ipinapakita sa isang contrasting difference na naman. Pinapakita dito yung huling hatol, yung dalawang destinations. No? So nakita na natin yung way ng kanina, ng way of the righteous way of the sinner. Ngayon, ano ang destinasyon, yung eternal destination ng dalawang ito, klaseng buhay. No, una, makikita natin yung security ng righteous. Ito yung may enjoy nila yung intimate and approving relationship, the knowledge of God over His people ay binabanggit dito. Sabi doon sa verse, for the Lord knows the way of the righteous. No? Alam natin ng yung word na know, no? Sa Hebrew, nagpapahiwatig ito ng higit pa sa kalaman lamang. Ito ay nangangahulugang isang malalim, personal, and approving relationship. It speaks of God's covenantal care, His watchful eye, yung active na involvement niya sa buhay ng kanyang bayan, no? Ina-approve niya ang kanilang path, no? Yung kanyang tahakin, no? Gina-guide niya yung kanilang steps, and He upholds them, no? Pinakaiingatan ng Diyos, no? Ito yung naghihintay na eternity para sa mga righteous, no? Security na matatamasa nila itong klaseng joy in the presence of God Himself. This divine knowledge is the ultimate security for the righteous. It means that their lives are not lived in vain. Their efforts are not unnoticed. Yung meditating day and night, no? Alam ng Diyos iyon. Their destiny is secure in the hands of a loving and sovereign God. Ito ay isang malalim na kaginhawaan at katiyakan. It is a place of blessedness para sa mga nalulugod sa kanyang kautusan, to those who delight in His law. So kung yon ang kahinatnan ng mga righteous, the wicked, ito yung ultimate separation of the wicked. Ito yung final tragic ruin or destruction to those who reject the path of life. But the way of the wicked will perish, no? Will perish. Yung word na perish, ibig sabihin will be destroyed, will come to nothing, no? To be utterly ruined, no? Hindi ito fading away lang na parang lalabo lang, no? It is total annihilation, it's total destruction, no? Ang katotohanan ito ay hindi maiwasang ending. Ito ay eternal destination para sa mga pumipili ng landas ng rebellion at pagtitiwala sa sarili. Dahil, no, kapag gano'n ang klaseng pamuhay, ay pinagtitiwalaan mo ang iyong sarili. No? Bakit natin ito binabanggit? Kung mapapansin ninyo ang Psalm 1, no, sa kauli-ulian, nagbibigay din ito na tumutukoy ito sa isang klaseng buhay na naisabuhay na. No? No man fulfills itong Psalm 1, itong klaseng buhay na binabanggit sa Psalm 1. But the Lord Himself, no, siya lang yung katuparan ng klaseng pamumuhay na ito, no? Ultimately, for us, alam natin na ang Psalm 1 ay pinupoint tayo kay Christ. Meaning, the way of blessedness is in Christ, or is Christ Himself. No? Perfect joy is in Him. He is the perfect blessed man. He perfectly delighted in the Father's law. Sinasabi sa John 4:34, di ba? Na ang pagkain niya ay ang sundin ng kalooban ng Diyos. No? Si Jesus din ay laging
aim niya is to please the Father, and he successfully pleased the Father. Sa Matthew 17:5, sinasabi yon. He never walked in the counsel of the wicked. Sa Hebrews, sinasabi niya, he hates wickedness. No? Hindi niya binibigyang chance na maimpluwensyahan ang buhay ng kasamaan. He is the true vine that whoever abides in him will bear much fruit. Sa John chapter 15. And it is through faith in him that we, who were once like chaff, tayo'y ipa dati, can be grafted into him, rooted by the living waters, placed doon sa place of sustenance by him, and we find our delight and our life in God. If this is the truth of God's word in Psalm, paano tayo kino-confront nito? Let's go back to the question kanina. Which picture defines your life? As way of application, dahil hindi natin ito i-apply, no? Yun naman ang ating goal, na mag-reflect ang word sa atin. No? Let us walk away from sin. Nais natin itanong sa sarili natin, where do we seek counsel? What sort of counsel is influencing your life? We also have to intentionally delight in God's word. Don't merely read it. What saturates your mind? No? Pansinin natin yun. Ano ba yung pumupuno sa isip ninyo? Do you hunger to know God more? And then next, we can stand firm in the changing world. Ibig sabihin, are your convictions rooted in the principle of God's word? For the church, no, we cultivate a culture centered on God's word. No, the question would be, do we immerse ourselves in biblical truths? When we hear it preached, do we take it seriously? For non-believers, no, you've heard what's true, yung kanina, yung kabaligtaran, no? I urge you to examine the path you are walking on. Are you walking the path of blessedness, of true joy? Take God's coming judgment seriously. God's judgment will surely come. Will you stand in the congregation of the righteous, or will you be separated together with the wicked? And then I urge you to turn to Christ. He alone can lead you to eternal blessedness. So here, church, we hear it, God's word, hoping that it will bear fruit in our lives. Maraming salamat po and good night.